Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan subong nga Biyernes, padayon nga aktibidad sang Mount Canlaon hugot nga ginabantayan sang FIVOLs. Masobra 3,000 ka nagbakoy sa paglupok sang Mount Canlaon nga hindi sakop sang 6-kilometer danger zone gipabalik na sa ilapuluyan sang La Castellana LGU. Iloilo Provincial Police Office kumpiyansa nga masulbar ang kaso sang pagtiro patay sa punong barangay kag sabana sini sa Dueñas, Iloilo. Masobra 30 ka stall sa Bacolod Central Market na halitan sa nagluntad nga sunog kainas ang kagahon. Pagpahamtang sang concrete barrier sa pila ka intersection sa Iloilo City may epekto bala sa dalagan sang trapiko. Ang reaksyon sa mga motorista, hibaluon ta. Kag Christmas lights and displays sa Iloilo Provincial Capital pasigahon na karon sa gabi. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Parang nag-buko ng sopryo. Mayong hapon mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan. Mga residente nga nag-a-istar sa lugar nga hindi sakop sang 6-kilometer radius permanent danger zone sa Mount Canlaon, ginpasugtan na nga makapauli. Samtang lahar flow ginakabalakan bangod sa posible pagulan sa Negros Occidental sunod sa Pag-asa. Si Eileen Pedreso nakatutok live sa La Castellana, Negros Occidental. Lin, kamusta dira? Jert, mga kapuso, 4 ka adlaw matapos maglupok ang Mount Canlaon, padayon sa gihapon ang pagpatigayon sa forced evacuation sa La Castellana LGU sa mga residente nga nag-i-star malapit sa 6-kilometer permanent danger zone sa bulkan. Nagapamunpunas ng nilabhan ng 63 anyos nga si Lola Gloria. Ginakalipay sini nga nakagawi na gidman sa maayo. Sang nagbalik na sa Ilabalay sa barangay Mansalanao, La Castellana. Dito na ka man nga maayo naman nga ka man sa imo ko galing nga balay. Si Elenita, handa ko nung mag-evacuate diwat. Ang importante, nakabalik na sa Panimalay. Kinanglan gid sa pamilya mo man nga ara ka man sa poder nila mo. Kag tapos ang imo mga apo na sa diyaman nga makita ya kabla nga amo kas ni ari na si mama ko, si lola ko. Kung may mga nagpalauli na nga mga evacuees nga nag-i-star sa lugar nga hindi sakop sa 6-kilometer radius permanent danger zone, ang iban, posible nga sa evacuation center na magselebrar sang Pasko kag basi hasta pa sa bagong tuig. Kung makalambot, di ba kami di January? Kayahon sa magpuli, kami ito nga delikado. Subo-subo man tani Nahidlaw naman sa preska nga hangin sa bukid ang 83 anyos nga si Lolo Juanito. Araw ay mo kulubay kaya halos pag-ari hindi ko ito magalin. Ang pila ka evacuees, imbis nga mga subo, ginpili na lang nga magzumba. Halin sa masobrang 9,000 ka evacuees, 6,000 na lang ang nagapabilin sa evacuation center sa La Castellana. Samtang, padayon nga nagabugas ng madamol nga asupre ang bulkan. Base sa 24 oras nga monitoring sa FIVOX, malapit sa 4,000 toneladas ng asupre ang ginbugas ng bulkan. Liwat man ini nga nagbugas ang aso nga may upod nga abo sa sulod sa 1 oras kag 18 minutos. Sunod naman sa Pag-asa, bisan nga wala sang na-monitor nga weather system sa rehiyon, posible nga maeksperiensyahan ang pag-ulan sa Negros Occidental, lakip na diri ang porsyon sang Mount Canlaon. Wala natong ginagawa sa gyapon ang mataas nga possibility sa mga pag-ulan sa dira nga mga area, ilabi na pag-abot sa hapon naton o kung sa kagabi. Kung may mamunog ng ulan, posible ini nga magtugas ng lahar flow. So we're not only dealing with volcano, we're also dealing with long rains, heavy rains. So pwede siya mag-cause ng lahar. Bangod pagpanghangkat gihapon ang pagpa-evacuate sa pila ka mga residente, nag-deploy na sang kapulisan kag militar sa sulod sa 6-kilometer radius permanent danger zone sa pagpatuman sa forced evacuation sunod sa RDRRMC 6. Jert, mga kapuso, ginalauman nga sa mga masunod pa nga mga inadlaw, madugangan ang numero sa mga evacuees sa mga evacuation center.
Gani ginapanghandaan na ini sang Lacasiliana LGU kag provincial government. Shirt? Madamo gid nga salamat sa update. Kapuso Eileen Pedreso. Mga kapuso, IPPO may ginatumod na nga mga suspect sa pagtiro patay sa punong barangay sang Barangay Santo Niño, Dueñas, Iloilo, kag Sabana Sini. Si John Sala nakatuto. Nagapabilin nga dumot o kung pagdimalo sa nagapanguna nga motibo nga ginasundan sa Iloilo Police Provincial Office sa pagtiro patay kay Barangay Santo Niño, Dueñas, Iloilo, punong Barangay Michelle Amela, kag Sabana Sini nga si Radney. Suno kay Major Rolando Aranyo, duwa sa karon ka mga person of interest ang natumod na sa kapulisan kag kilalang mga ini sa mga biktima. Actually, ginaamoy na sing isa man sa mga consideration naton. Dugang pa ni Aranyo ginadula na sang IPPO ang away sa duta nga motibo. Isa man sa ginakonsiderar sa kapulisan nga motibo ang politika. Apang sa ginpagawa nga resulta sang autopsy, makita niya 3 tanan ka gunshot wound sa naangko ni Radney, samtang isa lang ang iya ni Kap Lamela. Butang nga nagapakita nga ang bana amo ang target sa mga sospek. Madumduman niya ginpakikangutan sa news team ang utod sa lalaki nga ginpatay ni Radney Lamela sa 2008 apang suno sa iya. Wala na sang dumot ang ila pamilya batok sa mga biktima bangod na husay na nilang natabo. Apang suno kay Aranyo, hindi garantiya nga nahusay na, wala na sang tuyo nga magtimalos. Hindi nato niya nga magabang natin nag-arigloanay na ati arigloanay niya sa kaso. Pero ang dumot, hindi nato niya agad manon. That is why hindi nato niya ma-discount. Upo kay Hans Disierto, John Sala. 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jerth, mga kapugso, madamot niya salamat. Masobra naman 30 ka stall sa Bacolod Central Market na halitan sang nagluntag niya sunog kay inasang kagahon. Inisyal na danyos naglabot sa masobra 4 milyones pesos. Yaring balita nga aton gintutukan. Pasado alas 12 ina sa kagahon sang nag-umpisa nga lamunon sa kalayong porsyon sang Bacolod Central Market sa Barangay 12. Wala gilayo nakatawag sang bulig ang bantay sa lugar. Nagdangat sa second alarm ang sudaw. Pasado alas 3 sa kagahon sang gindeklarar fire out. May 2 ka lupok. Then pagkadto niya, dito niya nakita nga dako ng kalayo. So ang yaradyo, accordingly nahulog kuno, so hindi siya kahaboy through radio. So ginlagan niya ang upod nila nga poso man sa plaza. Sa inisyal nga pagpangusisa sa BFP, 18 ka stalls ang totally damaged kag 19 partially damaged. Nagdangat sa masobra 4.7 million pesos ang inisyal nga danyos. Kadamaan sa manahalitan, abong mga tailoring shop, mga stall nga nagabaligya sa native products kag pila ka mga karinderya. Ginmandong temporaryo nga pagpasira sa merkado subong adlaw. Galing magluwas sa mga nasunugan, apektado man ang negosyo sa masobra 12 pa ka stall sa merkado. Hindi pa pwede gito. Balik lang sila karon last dos kay mag-release ang isang ID. Mo pagpasulod sila. Reklamo sa pila ka matag-iyas ang stall na biktima sila sa mga nagapamintahang nga mga kawatan. Hindi na sila mangawat kay kami naipiktahan man sang ginatawag nga sunog. Insindihan na lang kami. Nagpadulong na ang alkalde sa merkado kag nagpasalig sang bulig pinansyal. Pangitaan sang LGU sang temporaryo nga pwesto ang mga nasunugan. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, concrete barriers kag mga flower pot nga ginapahamtang sa tunga sa mga dalanon sa Iloilo City nagadamo na gid. Mga motorista, ano bala ang reaksyon sa tikanga ini sang Iloilo City TTMO? Ini ang gintutukan ni John Sala. Halin sa ginpahamtang mga concrete barriers sa pila ka mga dalanon sa syudad sang Iloilo, partikular na sa bahin sang Tabuk-Suba padulong sa Barangay Tagbakaro. Talulupang doon nga mabugat sa gihapon ang dalagan sang trapiko sa lugar, ilabi na kun rush hour. Tinutuyo sa mga barriers nga mapahagan-hagan kung tani ang trapiko pinagi sa pagdumili sang U-turn sa mga masami-masako nga interseksyon. Apang sa atubang sang isa ka mall sa Barangay Tagbakaro ginhatagan sang ligwa. 2 kalikuan ang ginpahamtang nga nagatuga man sa gihapon sang pagpugok sang trapiko kung may nagapasulod o kung nagapagwa nga salakyan. Apang suno kay TTMO Head Uldarico Garbanzos, nagatraffic lang sa lugar bangod wala pa maandan sa mga motorista ang bag-o nga ginapatuman sa dalan. I know nga may mga negative reactions ini, pero these are parts ng amon nga traffic management. Sa una man lang ini. Sa piyak sa among sitwasyon, pabor naman ang pila ka mga motorista sa pagpahamtang sa barriers. So, makabulig man sa pan.
Kahit iba na bawal na magliptuan, hindi na makaliptuan dangalin sa Metropolis. Tapos ang mga diriblang mga U-turn, hindi na pwede maka-U-turn. Okay, madribalan mo ang ibang nga driver. Bisan din lang maliso. Kaya mo na nakabulig siya. Ila ka mga establishmento nga ginakuha temporaryo ang mga flower pots nga nagaserbe nga barrier sagud makasulod ang mga delivery sa ilang mga establishmento. Bagay nga ginklaro ni Corbanzos nga ginapanugutan ini. Ginbutangan naton ina dira sang separators nga pwede maidog so that when delivery times as requested sang ina nga establishment makiter man naton. Padayon pa ang evaluation sa LGU sa resulta sa pagpahamtang sang barriers kung nasolusyonan sini ang trapiko. Handa man ang LGU sa pagbag-o sa sistema kung makitaan sang pagkinanglanon nga kayuhon. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, alas 7:48 kainas ang aga sa nagluntad ang unscheduled power interruption sa mga lugar sa idalom sang Mega World Feeder 3 sang More Power nga nagasakop sa pila ka mga barangay sa Mandurriao kag Arevalo. Wala pa mapalayag sang More Power ang kabangdanan sang interruption na pang base sa anunsyo sang More nakabalik ang kuryente alas 9:10 sang aga. Samtang lauman naman ang napulo ka oras nga scheduled power interruption sa pila ka barangay sa syudad sa Domingo, December 15, sumugod alas 5 sa aga, tubtob alas 3 sa hapon. Base sa anunsyo sa More Power, ini ang kaangon sa igapatigayon nga pagpangili sa mga daan nga cross-arm kag pin insulators. Apektado sini ang mga porsyon sang Mandurriao Feeders 1 kag 2 nga nagasakop sa pila ka kabarangayan sa Haro, Mandurriao kag La Paz. Samtang 12 ka oras man nga scheduled power interruption ang maeksperiensyahan sa mga konsumidor sa Negros Power sa Domingo, December 15, sumugod alas 6 sa aga, tubtob alas 6 sa gabi. Ini ang kabahin sa mga aktibidad nga ila ipatigayon kaango sa ila 5-year rehabilitation kag modernization plan. Apektado sini ang mga konsumidor sa idalom sang Murcia Feeders 2, 3 kag 4 kag Alhis Feeders 1, 3, 5 kag 7. Mapus exciting, star-studded ang Binirayan Festival sa Antique. Kaupod ang aton sikat nga mga Kapuso Stars. Magbonding upod kanday Andre Torres, Miguel San Felix, Bruce Roland, kag Zephanie sa aton Grand Kapuso Fiesta sa EBJ Freedom Park sa San Jose Antique, December 16, alas 9 sa gabi. Samtang kilik overload naman ang dalanan day Tom Rodriguez kag Rafael Rosel sa matahong ng mga kandidata sang Linay kang Antique 2024 sa EBJ Gymnasium ina 7 p.m. sa Miyerkules, December 18. Sa Lunes naman, December 16, ang aton Kapuso Fiesta kadungan sa selebrasyon sang Pasko sa Maragdas Cafes Christmas Festival 2024. Gani kita na kita sa osos ng gabi kag magbanding upod kanday Sanya Lopez, Kelvin Miranda, Angel Guardian, Prince Carlos kag Sean Besaga. Mga kapuso namin dyan po sa Capiz, nandyan po kami sa Lunes para sa isa na namang masayang Kapuso Fiesta. Makikiselebrate po kami dyan sa Lunes, December 16, 8 p.m. in Techno Park, Pueblo de Panay. See you there mga kapuso! Puso Fiesta and get into the holiday. Bantayan! Christmas lights and displays sa Iloilo Provincial Capital pasigahon na karon sa gabi. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Arang nagabuko ng sopryo. Mapus sa probinsya sa Negros Occidental, ginpaidalob na sa state of calamity. Price freeze sa basic necessities kag prime commodities ipatuman sa bilog nga probinsya. Yari ang balita. Okay, so there is a motion and a second. Yun na sa kanila. Mr. Chairman, incidental now to the first resolution adopting. Sa special session, yung ginhiwat kay Inasangaga, ginaduptar sang sangguniang panalawigan ang resolusyon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ng ipaidalom ang Negros Occidental sa State of Calamity. Natumod sa resolusyon nga may masobra 33,800 ka individual nga apektado sang paglupok sa Mount Canlaon sang Lunes nga kinahanglan tabangan sang provincial government. But we gave authority to the governor to
to use the quick response funds. After this, ang damage ang agricultural livestock. By next week, ano to na siya, beast management, ma-report di sa atin. Magluwas sa gamiton nga 78 milyones pesos nga pondo para sa bulig sa mga nahalitan sa aktibidad sa bulkan. Tutukan man sa probinsya ang price freeze sa prime commodities, pagpakayo kag upgrading sa mga pasilidad kag ang pagpahanugod sa alternative modes of procurement nga labi nga kinahanglanon tion sang emerhensya. Bangod yara na sa state of calamity ang bugos nga probinsya. Sara nga maggamit sa mga LGU sa probinsya ang ilang quick response fund agon makahatag man sa bulig sa mga apektado nga LGU gangay sang La Carlota kag La Casillana. Samtang talalupang doon nga mas nagbarato ang baligyaanay sa makararoton kag utan gikan sa Canlaon City. Ang kilo sang pipino nga sadto tag 120 pesos ang nahimo na lang 60 pesos. Ang Chinese pechay nga ginapatubo mismo sa tiilan sang bulkan ang tag 60 pesos na lang gikan sa 100 pesos kada kilo. Bangod kuno ini sa temprano nga pag-harvest sang mga mangunguma sa ilang produkto agon hindi maapektuhan sa ashfall kag padayon nga aktibidad sang bulkan. Huwag man siya naapektuhan niya isang abo mo. Bala mo sa likod siya kung ginahingagaw lang nila kay base kung magbahilob lang ang sang hangin. Kaya para na maano na lang giti maurot na dispose nila ang ilang mga utan. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priato, One Western Visayas. Patay ang rider nga si alias Berto, 62 anyos matapos mabungguan ang iyang motorsiklo sa motorsiklo nga ginamaneho ni alias Arman sa barangay Acuit, Barotac Nuevo, Iloilo. Sunod sa kapulisan yara sa pareho nga lane ang duha apang nalabos sa motorsiklo ni alias Arman ang motorsiklo ni alias Berto sang hinaling nga nagliko ini. Pareho nga nagtabog ang duha apang nakaagom sang patal nga pila sa ulo si alias Berto nga gintunaan sang iya kamatayon. Hindi nga na-anticipate na merong mabilis na motor dito sa right side ng road. Mapugsa sa Bacolod City naman, wala na nakapangaman pa ang 40 anyos na si Rolly Raquel sa gitiros ng riding in tandem suspects sa Barangay Vista Alegre. Masulod na kuntaning sa ilabalay biktima sa gitiros ang mga suspect. Igo sa riyong kaglikod ang ginkapatay sa biktima. Sunod pa sa pulisan, 6 na katuig o kung 6 katuig nga ginserbisyon sa biktima ang kaso sini nga frustrated murder sa New Bilibid Prison tubtob na Hiluay sa 2020. Ginreklamo man ini sa pila ka insidente sang pagpangawat kag ginapatihan ibolbado sa ilegal nga droga. Sunod pa sa pulisan, dako man ang posibilidad niya kilala sini ang suspect. Hindi ko lang sir matungod ko na naulat na isa sa labas sir. May isa monitoring ako na kung si may kailagtanan naman sa illegal drugs ang masong sa pagkapatay niya. Mga kapuso, anay preso bangod sa illegal nga droga, liwat nagkit-kit reyes matapos madakpan sa bypass operation. Suspect nagaligar nga ginkastigo sa mga operatiba nga nagdakop sa iya. Si John Sala nakatuto. May mga bakiras kag nagapalanakit ang lawas ang 48 anyos nga si Joel Perosia matapos ginaligar sini nga ginkastigo siya sa mga operatiba sang Arevalo Police Station nga nagdakop sa iya sa nagbypass operation sa Barangay Sook, Arevalo kaina sang aga. Ginaaligar sini nga kagabi pa ini gindakop apang kaina lang sang aga gin-inventory ang droga nga suno pa sa iya, planted lang. Hindi na ako sir. Hindi na ako sir. Mapatay pa ko sir. Kilatan man din sa buong tagiyana. Kastigo po nila eh. Hindi mo pilas po. Suno sa kapulisan, nakuha kay Joel ang 35 gramos ang suspected shabu nagabalor sang 238,000 pesos. Sa piyak sa mga aligasyon sini, nagapanidugan ng Arevalo Police nga lehitimo ang ila operasyon. Duwa kano kasi managin paidalom sa surveillance si Joel antes gin-operate kay nasang aga. Medyo madanlog na kag kapila naman ma-attempt sang iban nga police station kag diri kagabi. Kay na lang sang aga natigayon ang aton nga pagbaklanay. Siya inaaligasyon, may right man sa kung anong hambal ang iya nga bahin. So ang amo no, legal kag legit ni nga aton nga operasyon. Baga pangatubang sa kaso nga paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang sospetsado. Upo kay Hans Tisierto, John Sala. One Western Visayas. Good news mga kapuso, nakuha sa graduates ng University of St. Lasal sa Bacolod City ang ika-19 nga pwesto sa 2024 bar examinations.
Base sa resulta ng gipagwa sang Korte Suprema subong lang nga hapon, si June Steve Cordero nga valedictorian sang Class 2024 sang USLS College of Law ang nakatigayon sang average score nga 82.80. Kaango sa resulta sang bar exams, ginaanunsyo naman sang West Visayas State University nga 12 sa 13 ka examinees ini ang nakapasar. Sa University of San Agustin, 6 ka examinees ang nakapasar. Ang Central Philippine University nagpanginbulahan man sa ila graduates nga nakapasar. Sunod sa Korte Suprema, yara sa 37.84 ang passing percentage sa bar subong nga tuig. Ini ang ginabugusan sa 3,962 na gikan sa 10,483 ka examinees. Nakuha naman sang graduate sa University of the Philippines nga si Kyle Christian na tutor ang rank 1 nga nakatigayon sang average score nga 85.77. Matandaan nga sang bulan sa Setyembre nangin isa sa mga testing center sa bar exams ang Central Philippine University. Mga kapuso, dululungan nga paghiwat sa mga aktibidad sa syudad sang Iloilo subong nga hapon posible makatugas ang pagpugok sang trapiko. Si John Sala nakatuto. Kaina pa lang sang aga mabatyagan ng pagpugok sang trapiko sa syudad sang Iloilo. Apang lauman nga mas magadoble pa ang numero sa mga salakyan umpisa subong hapon tubtob karon sa gabi bangod sa pagdululungan sa mga aktibidad sa syudad sang Iloilo. Gani abiso sang Traffic and Transportation Management Office sa mga motorista magbalon sang pasensya ilabi na sa mga magabiyahe sa downtown area. Subong gabi ang opening of lights ang Iloilo Provincial Capitol kag Plaza Libertad. Subong man ang opening isang Calle Real Christmas Night Market. Ang parade sang provincial government would last only 45 minutes to 1 hour. So by this window time, gina-estimate nato may mga slow down and moderate and heavy traffic congestion. Madamo sa mga dalan ang no entry kag one way lang gani halin sa alas 5 sang hapon tubtob alas 2 ang tungang gabi. Ginabisuhan ang publiko nga kung mahimo malang hindi na lang magdala sang salakyan kag mag-commute na lang. Magalawig ang Christmas Night Market tubtob buwas. Kung perwisyo ini sa mga motorista, bentahan naman ini para sa tricycle driver nga si Dudot. Bangod sa ginapaabot sini nga mas dako nga kita. Dugang-dugang ng mga 400 Dako na makabakal na sudan ka gugas. Excited naman sa day Charmy kag Yesha nga magpadulong diri karon sa gabi, kaupo ng ilang mga pamilya. Ma-enjoy sa mga tao bala kung like for example sa family banding, dala sila makabanding. For example, mayara mga foreigners nga mga galagaw-lagaw mo na at least mano nila nga the best gid man ang mga pagkaon diri sa Iloilo. Upo kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapusugin bida sa parada sa Sibalom Antique ang madinuagon nga mga karabaw. Hindi lang simple kundi may tema na hanungod sa pangabuhi sa mga mangunguma ang nakapintas sa lawas sa mga ini. Simbolo man ini isang pagkilala sa ilang kontribusyon bilang suod nga abyan sa mga mangunguma, kabahin lang ini sang tuigan nga Buroy Luganay kung sa diin ginaselebrar ang kultura sa mga mangunguma. Mabusa temporaryo nga nadulang epektos ng shear line pero may eksperyensyahan gihapon ang ulan sa pinakabahin sa pungsod bangod sa iban pa nga weather system. Lakip na diri ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, easterlies kag northeast monsoon. Sa datos sa Metro Weather, may chances ng ulan sa pinakabahin sa Western Visayas, lakip na diri ang Antique, Aklan, Capiz, Iloilo kag Negros Island region. Bukod sa mabastong nga ulan, sa pinakalugar ginabisuhan ng publiko nga mangin alerto sa posible baha ukon landslide. Posible man ang ulan sa ibang pakabahin sa pungsod, bangod sa localized thunderstorm. Samtang, makapuso masaksihan naman buwasis number 14 ang peak sang Geminid meteor shower kung sa diin makitan kada oras ang 120 meters. Madinuagon nga Christmas lights ginpasalida sa Pavia, Iloilo. Samtang, opening of lights sa Iloilo Provincial Capital hiwaton man subong nga gabi. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa live sa Iloilo Provincial Capital. Zen, kamusta dira? Jert, excited na mga residente kag mga empleyado diri sa Iloilo Provincial Capital agod saksihan ang opening of lights subong nga gabi.
Ginpakita ng kagabi sa publiko ang madinuagon nga Christmas lights and decorations sa public plaza sang Pavia. Ginatawag arang kasanag sang Paskwa sa Pavia. Ang switching on sini ang ginpangunahan ni Mayor Luigi Goriseta. May ginpatigayon man nga ang grande nga fireworks display. Napuno ang plaza sa mga colorful paroles, life-size angels, kag syempre ang giant Christmas tree. Antes ang switching on, naghatag man sa mga regalo ang LGU sa mga daycare student kag sa mga daycare worker. Nagpreparar kami sa aton nga plaza na nagasto kita sa dako nga kantidad para mapanami nato ng inyong nga Pasko. Samtang liwat nga masaksihan sang publiko ang kasanag sang Kapitolyo Probinsyal subong nga holiday season. Sa tema nga Christmas Village sa Bagong Pilipinas, mangin madinuagon ang Paskwa sa palibot sang Iloilo Provincial Capital. Sa sneak peek video nga gin-upload sang provincial government, tuman katahom sa mga dekorasyon nga magaserbe atraksyon sa mga bisita. May Ferris wheel, red phone box nga daw pareho lang nga yara sa London, kag hot air balloon nga makalingaw sa mga kabataan kag madamo pa. We also have the Peeping Santa sa likod, facing the Molliloni, no? And makita mo puro reindeers. We have our Ferris wheel, may train kita on the left side. Subong nga hapon, may gin-schedule nga parada sa mga nagkalain-laing nga departamento. May handheld lantern competition, street dancing, kag dance presentation sa mga empleyado. Bida man ang mga nagkalain-laing nga produkto sa Christmas Bazaar, umpisa subong nga adlaw, tubtob sa December 29. Dirt magasugod ang program proper alas 7 subong nga gabi magluwas sa opening of lights, may araman sang food festival kag fireworks display nga mahimo ma-enjoy sa mga bisita. Dirt? Ano mo nga salamat kapuso Zen Kilantang Sasa kag enjoy ka modera. Grand finale mga kapuso sa The Clash Season 6 kag The Voice Kids. Ipatigayon sa mga weekend. Nakatutok Cesar Dales. Back-to-back grand finale ang balantayan sa mga kapuso sa buong weekend. Princess Nandito na po tayo sa Grand Finals. Neven, Sana po i-vote niyo po ako. Makmak, Lalo ko pong gagalingan sa susunod na laban. Hebron, Tabangan niyo po, mga kapuso! Sila ang apat nga grand finalists nga mag-atubangay sa The Voice Kids Finals. Si Wincesiana nagigan sa Team I Believe ni Coach Billy Crawford. Nevin Garciniego halin sa tropa ni Pablo ni Coach Pablo. Hebron Ekal halin sa Stelbound ni Coach Stel. Kag Makmak Punay nagikan sa Jewel Squad ni Coach Julian San Jose. Sa Domingo pagabuksan ang voting lines para sa mangin The Voice Kids winner. 7 p.m. na this Sunday sa GMA. Was naman Sabado ang final bakbakan sa The Clash Season 6. Nation, mag-ingay! dahil yayanigin na ang buong bayan ng pinakahihintay na huling bakbakan. Sa ni Angel D. Chloe Redondo, Alfred Bugabi kag Naya Ambi ang mag-atubangay sa katapusan nga bakbakan sa The Clash. Nagpakita man sila sa abilidad sila pagbisita kahapon sa unang hirit stage. Kagin palayagang nila journey sa The Clash sa GMA Integrated News Interviews. Ang dako subong nga pamangkot, sino ayhan ang magadaog. Bantayan nila mga kapuso, buwas 7:15 p.m. sa GMA. Thas or Dallas, One Western Visayas. Mga kapuso, 12 days na lang, Pasko na. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.